po, Ma'am Amor, Ma'am Chrislyn, salamat po, Claire pala ako. Claire, Claire, Zelda Oranza, Ma'am Piggy Sartiga, Claire po. Ma'am Zunette Davis, so Claire po tayo. So pakasend na po ng ating link para sa ating mga partners, lalo na sa ating mga Module 1 qualifier para makapasok na. Okay, clear na po tayo. So, pag-type naman kung taga saan po tayo para ma-shout out ko naman kayo. Good morning from Sir Roel Custan. Watching from Compostela, Cebu. Siguro umaga pa sa kanila. From Piggy Sartiga from Quezon City. Shout out sa taga Quezon City. From Danica. Yan, wala. From Amor. Watching from Manila po. Wow, may taga Manila pala dito. May taga ano ba dito? May OFW ba dito? Creslin Salarda, watching from Hingoog City po. Shout out sa taga Hingoog. From Zelda Oranza, watching from Bohol. Wow. Shout out sa taga Bohol. From Junit Dives, from Malita, Davao Occidental po. Shout out sa taga Davao Occidental. Jeneline David. Shout out sa taga Pampanga. Taga Pampanga po siya. Zara Jane Empriso, watching from Riyadh. Oh, may OFW pala tayo. Kumusta po kayo? Magandang gabi dito sa atin. Watching from Dubai po. May taga Dubai din. Shout out kay Ma'am Charlotte Abines. Okay po. So mayroon na po tayong 38 participants ngayon. So before po tayo mag-start, mag-opening prayer po tayo. Para sa mga Catholic, let's sign of the cross. At sa hindi naman, let's bow our head. Derek, please. Dear Heavenly Father, we thank you for gathering us all today in this important endeavor. We ask that you bestow your guidance and blessing upon each attendee. May we honor one another by keeping an open mind. May we voice our truth and listen with an open heart. Bless everyone present today, that each may be able to share his or her contributions and gifts. Grant good health and safety to loved ones left outside this room, and bestow peace and goodwill to all of us. We ask for your wisdom and grace to use our talents for the betterment of others. May the various activities related to this day be a success through your intervention. With gratitude, we offer this prayer in your name. Amen. Amen. So na-bless po ba tayong lahat? Paki-comment naman ng amen. Paki-type ng amen sa ating comment section kung na-blessed po tayo. Wala pa akong nakikita. Mayroon na pala. Amen, amen, amen. So, na-blessed talaga tayo, no? So, yan, na-blessed po tayong lahat. Once again, good evening po sa ating lahat at congratulations sa ating Module 1 B qualifiers. Mamaya ang ating speaker ay may good news para po sa ating lahat. So, excited ba tayo? Type naman na excited. Excited po ba tayo? Type naman na excited. Wala pa akong nakikita. Wow, andyan na. Kay Sir Roel Custan, excited. Kay Ma'am Maris. Sino ba ito si Tiknos Part? Excited. So,
Dahil sa excited na po tayo, nasa, tingnan natin yung mga viewers natin nakapas. Mayroon na tayong 39,000 viewers ngayon. Maya-maya mag-start na po tayo. Wow, excited guys. Sir Renato Tarazuna, excited. Kay Ma'am Nelia Sasoy, excited. So, before we proceed, baka magtataka kayo kung sino ba itong nagsasalita dito. So, magpapakilala po muna ako, no? Ako po ang yung host ngayon. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga sa mga OFW. I am Marlene Siog from Ormoc Leyte, isang former barangay secretary. At the same time, a full-time mom at part-timer din po dito sa community natin. At kumikita na din isa na din ako sa kumikita dito sa ating community. Pero hindi po ako ang highlight dito. Bago ko po ipakilala ang ating speaker ngayon, mayroon din po tayong house rules. Una, kailangan naka-open cam po tayong lahat. Asan na ba itong, ang dami pang hindi pa naka-open cam. Open cam po tayo. During discussion, kailangan maka-open cam tayo. Pangalawa, nakamute ang microphone at mag-unmute lang kung tinawag or kailangan may ipasagot ang ating speaker sa iyo. Pangatlo, mayroon tayong good internet connection. Pang-apat, andyan tayo sa tahimik na lugar at pwedeng gumamit ng headset or earphone para iwas distraction kung medyo may maingay dyan sa lugar nyo para makafocus po tayo. Kalima, kailangan may notebook at ballpen po tayo para makapag-take notes or maka-take notes tayo ng ating mga takeaways during sa discussion na ating speaker. Kaway-kaway naman sa may mga notebook at ballpen. Asa na yung mga ballpen at notebook niyo? Okay. So, di kaya mag-screenshot para mamaya i-check nyo kung mayroong katanungan ang speaker, may isasagot po tayo. So, hindi na natin patatagalin, no? Ipapakilala ko po sa inyo ang ating speaker ngayon. Isa siyang Silver Executive Prime, AFI Captain, 5 to 6 digit creator na din po siya, trainer local and international. Isa sa ating Millionaires Club member. Marami nang natulungan at ginagay dito sa community. Isa na din po ako doon. Siya din po ang aking direct mentor. Kahit sobrang busy pero naglaan talaga siya ng time para sa training na to. Isa sa ating Speakers Bureau. A very dedicated and passionate at napakagaling at napakasipag na coach. Isang college dropout student pero hindi siya basta-basta at kailangan makinig tayo sa kanya. Please help me welcome Coach Ali Abohon. Coach, welcome. Yes, Pasok na po hi, tayo, hi, Coach. hi. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang yon. Okay. Yes, hello po. Thank you so much po, Ma'am Marlene Siog. No, palakpakan naman po natin si Ma'am Marlene. Napakagaling, no? Malapit na yun mag-senior pero napakagaling pa rin, napaka-energetic pa rin. Tama? And by the way, magandang gabi po sa lahat po ng mga qualifiers natin sa Module 1.B. Alam mo ba? Napakaswerte mo sa araw na to. Bakit? Kasi limited lang po yung slot natin. At isa ka sa nabigyan ng endorser mo ng slot talaga dito sa Module 1.B. Okay lang po ba na mag-comment ka dyan or mag-thank you ka sa endorser mo or kung sino yung nagbigay sa iyo ng link? Sige nga, mag-thank you ka dyan kasi hindi po basta-basta ang makapasok dito sa Module 1.B training natin. Sabi dito, thank you so much po, Ma'am Agatha Christie. Sabi ni Ma'am Charlotte Abanyas. Sabi na, congratulations po. Sabi ni Ma'am Jonit. Endorser niya, thank you so much, Ma'am Maricar. Yan. Thank you so much, Ma'am Jana. Thank you so much, Sir Ali. Ako pala yung endorser ng isa to. Thank you so much, Miss Jana. Miss Coach Joylyn. Yan. Alright. Diba ang sarap simulan po ng ating training na may pasasalamat. Tama po ba? Alright. And again, maraming salamat po sa oras na binigay po ninyo. I really appreciate your time, guys. And alam ko na excited na rin kayo magsimula sa opportunity natin. And this time, i-discuss ko po sa inyo yung top 5 advantage
ng Online Business Academy. Lalo na ngayon, meron tayong global crisis. By the way, no, sa mga OFW, may narinig ako kanina, may mga OFW dito. Kumusta po kayong lahat? No? Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Alright? Thank you. Sama dito. Thank you so much, Sir Sharwin Alo. Sabi ni 33, 56, 76. O paki-outro po ng pangalan po ninyo kasi hindi ko kayo ma-shout out. Okay? Alright? Yan. Okay. Siguro ahead of time, nabigyan na kayo ng poster, nakita nyo na yung mukha ko, but hindi nyo pa ako kilala. Tama or tama? Alright? In the same time, bago tayo mag-proceed sa ating formal na training right now, no, lahat po ng nag-open cam hanggang matapos yung ating training ng Module 1.B, alright? Meron po akong ibibigay sa inyo na promo. Ibig sabihin, bibigyan ko po kayo ng less. Alright? Lahat po ng mga admins namin ngayon, nakamonitor po sa inyo, the moment na hindi ka nag-open cam hanggang natapos yung ating training. Okay lang po ba yon? Lahat ng mag-open cam, may nakita na ako dito, si Ma'am Marivec, si Tecno Spark 20 Pro, yan, paki-edit po ng pangalan, si Ma'am Charlotte, yan, si Ma'am Danica, sino pa? Si Ma'am Amor, sino pa dito? Si Ma'am Crisfield. How about yung iba? No, kasi dito guys, bibigyan ko kayo ng chance na ililess natin yung babayaran mong full payment. Okay lang po ba yon? Right? Lahat po na mag-open cam hanggang matapos yung ating training, bibigyan ko po kayo ng last. Okay? Okay po ba yun sa inyo? Patas po ba tayo doon? Alright? Hindi pa nagsisimula, meron na kaagad kayong promo. Okay? Pa-thumbs up naman dyan kung maganda ba yung promo natin. Nandito din si Ma'am Piggy Sartiga. Shoutout po sa iyo, ma'am. Appreciate ko po yung pag-open cam mo. Pag-iwang-gewang lang yung camera. Si Ma'am Ella. Yan, shoutout din sa iyo. Okay, so, syempre, para mas makilala nyo yung ating speaker ngayon, let me share my screen. Okay lang po ba yun sa inyo? Comment naman dyan ng 1 kung okay lang po na makilala or magpakilala po si Sir Ali Abuhon po sa inyong lahat. Okay? Yan, kasi napaka-importante po na ang mag-guide po sa inyo ay meron talagang resulta. Okay, meron talagang income at nabago talaga ang buhay dito sa opportunity natin. Alright? So, let me share my screen. Sana clear lang po yung aking screen dyan. Okay? Comment number 2 kung aking screen ay klarong-klaro lang sa inyo. Comment number 2. Comment number 2. Paano ba mag-comment, Sir Ali? Hindi ko po alam. Yan, dyan po sa gilid, may nakalagay po dyan na 3 tuldok or end message po. Yan, comment ka dyan, comment. Alright. Okay, so marami na nagko-comment ng number 2. Siguro kita na yung aking screen. Alright, mag-proceed and mag-focus ka dyan. Lalo na pag first timer ka pa, dapat nakapag-focus ka at meron kang notebook at ballpen. Alright, sabi nga ng ating host kanina, mas maganda meron kang notebook at ballpen. Kasi i-take note mo, yung mga sasabihin ko ngayon na yun lang pala yung magiging daan para magtuloy-tuloy ka nakikita sa opportunity natin. Naintindihan po ba? Alright, so again guys, welcome to my OBE Journey to Success. Paano ba natulungan si Sir Ali dahil sa opportunity ito? Yan, so tama yung sinabi ng ating host kanina. Isa po akong college dropout student and ako po yung pang 283rd OBE Millionaires Club member at syempre sa ating ding company at bagong AGG Top 500 po. Yan. Last month lang po in-announce na part tayo ng Top 500 ng ating company. And syempre may rank na din tayo sa company natin na Silver Executive Prime. And part na din tayo ng Atomic Fusion Empire Captains and 5 to 6 digit creator. Yung ating host kanina, isa din yan sa natulungan natin dito na kumita ng 5 digit. Yan. Malapit na din, magsi 6 digit na din siya. Alright? Okay, so next natin, yan, bago ako magsimula sa aking discussion, gusto ko muna magpasalamat sa mga taong ito na nakikita nyo po sa aking screen. Siyempre, no, first to mention, siyempre, yung ating President ng Online Business Academy, Sir Albert Jasma, yung nag-webinar sa'yo. Sir John Adrian Valdon, which is yung sharer natin. Okay, yung may sakit pero kumita pa rin ng malaki ito sa opportunity natin si Ma'am Grace Joy Sibog, Ma'am Mary Daniela Borja,
Sir GR and Sir Bonjour. Sila po yung mga tumutulong sa akin. Wala po ngayon si Sir Ali kung wala po ang mga taong ito na naghulma kung bakit ako nag-succeed sa opportunity ito. Alright? Next, so guys, tanong ko lang po bago tayo magsimula sa proper na training natin. Bakit gusto mong simulan or bakit gusto kang pumasok dito sa Online Business Academy? Sige nga, i-comment mo dyan. I-comment mo kung ano yung dahilan mo bakit gusto mong simulan. Kung seryoso ka talaga ha, kung seryoso ka ngayon nanonood sa training natin, i-comment mo dyan kung ano yung reason mo bakit sinimulan mo si Online Business Academy. Kasi sa akin po, no, straight to the point, para po sa pamilya. Kasi sawang-sawa na talaga ako sa kahirapan, guys. Laki po ako sa hirap, yung mama ko po labandera, yung papa ko po panadero, and 4 po kaming magkakapatid. So wala talaga kaming pang-sustain sa pag-aaral namin. Right? And sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag na magiging mahirap ako hanggang pagtanda. Yes, hindi kasalanan ng parents ko no bakit kami mahirap, but kasalanan ko na kung mahirap akong mamamatay sa mundong ito. Sabi ko sa sarili ko, pag meron lang akong makitang opportunity na pwedeng mabago yung buhay namin, ay gagawin ko na. Right? And fast forward, syempre, no, ito po ako noon nung nagsimula sa Online Business Academy, laki sa hirap talaga. Sino po ba dyan yung nakaka-relate sa ganitong klaseng buhay? Hindi yung typical na bata na after school, naglalaro lang talaga, but alam mo yun, tumutulong talaga sa gawaing bahay kasi napakahirap po namin. Hindi po ito yung unggoy ha, tao po yan ma'am. Okay, wag mong pagtawanan ma'am Chrislyn. Tao po yan si Sir Ali. Okay, so yan po, syempre naniniwala po ako sa kasabihan ng parents ko na mag-aral ka ng mabuti, the moment na malaki yung grado mo, magiging maganda yung buhay mo. Yun talaga yung eksaktong sinabi ng parents ko. And guess what? Hindi naman totoo. Okay? I respect sa lahat ng may mga trabaho dito, OFW ka man, okay, isa ka mang empleyado, negosyante ka man, or ano man yung napagtapos mo, I respect on that. But para sa akin po, hindi po totoo na the moment nakapagtapos ka ng pag-aaral, ay magiging maganda yung buhay mo. Comment ka nga dyan kung isa ka sa nakapagtapos ng pag-aaral at hanggang ngayon naghahanap ka pa rin ng trabaho or hindi pa rin stable yung income mo. Kasi makaka-relate ka talaga sa akin. Next, ito yung day 1 ko sa Online Business Academy. Ito po ako, walang magandang cellphone, walang connection, walang idea, hindi marunong sa online, hindi magaling. Okay, pangit pa yung cellphone ko that time to the point na yung cellphone ko is cherry mobile na nabugkot ba? Sa Bisaya pag ibugkotan ra ang kuan para di malaglag ang battery. So ito po yung endorser ko, siya po yung naging dahilan kung bakit ako nakapasok sa opportunity ito. Yan po, so sabi ko, ma'am, okay lang ba mag-video call tayo? Kasi pag naging successful ako dito, ipa-flash ko talaga yan, isi-share ko talaga yan sa buong mundo na ikaw yung dahilan bakit ako kumita ng malaki dito. Right? So, next, yan, ito na po. Ito yung dahilan kung bakit ako nakapasok sa Online Business Academy. Since 11,980 naman, yung full payment natin, wala po akong literal na pang full payment dyan. Partial payment ko po para may idea kayo, 500 pesos. Inutang ko pa sa kaklasiko yung perang yun para mabuo ko lang talaga yung 500 pesos na yan. And sabi ko sarili ko, mag-absent na lang ako ng 2 weeks para maghanap ako ng pang full payment. Lahat mo ng ginawa ko, ethical, moral, makapag full payment lang, mabuo ko lang yung 11,980. Good news guys, dati wala pang promo. Ngayon, bibigyan ko kayo ng promo basta tapusin nyo lang yung training na to at nag-open cam kayo. Okay po ba yun sa atin? Right? Ito po yung ginawa ko. Nag-apply po ako ng part-time lang po, no? 2 weeks po na nag-apply po ako as atendero. Konti lang yung kinita ko, but naghanap pa rin ako ng paraan para lataga mabuo yung 11,980 ko. Okay? So, fast forward, nabuo ko na. Alright? Napag full payment na ako. Ito na po. Kahit nasa daan, kasi sa baba po niyan, bahay po namin, tabi ng dagat. Right? Dito naman po sa harap niyan, ng picture na yan, bukid naman po. Okay? In short, nasa highway po ako. Nag-a-attend ng trainings. Katulad sa iyo ngayon. No? Nanonood ka ng trainings, nag-a-attend ka. Right? Tulad mo lang din ako, first timer. May pagdududa, may takot at first. Yes, normal po yun. Huwag kang mag-alala. Nagsimula din sa wala talaga. Zero talaga yung ating account ID. Nagsimula sa wala, and alam nyo ba guys, tinodo ko, sineryoso ko, kahit part-timer lang ako that time, isa akong estudyante, sineryoso ko. After 1 month, hindi ko makalimutan yung check-in na to,
9,600 pesos po yung laman ng aking cheque. Nakita mo naman yung matanda dito nakatitig sa akin. Alam mo ba, tinabihan niya ako at tinanong, anong klaseng opportunity ba yan? Sabi ko, sa Online Business Academy. Kinita ko in just 1 month, 19,600. Bawi or sobrang bawi? Bawing-bawi na. Bakit? Siyempre, bumili ako ng sapatos, PLDT, para doon ako sa bahay. Hindi na ako aakyat doon sa highway para mag-attend ng modules of trainings. And, siyempre, na-treat ko po yung parents ko. Right? Sir, mang-inasal lang naman, mumurahin lang naman. Sa inyo. Pero sa akin po, napakalaking bagay na po niyan. Bakit? First time po namin makakain ng ganyang klaseng pagkain. Guys, wala pong ganyan sa bukid. Sa syudad lang po yung merong ganyan. Sa amin po, wala. Kita mo naman sa mukha ng parents ko, hindi kayang bayaran kahit magkano pa yan. Tuwang-tuwa po sila that time. Alright? And next, ito na po yung first cheque natin, second cheque, third cheque. Palaki ng palaki yung cheque natin dito sa Online Business Academy. Kasi, sineryoso ko po. Tanong ko sa iyo ngayon, pag nakapasok ka ba sa OBE, siseryosohin mo ba? I-comment mo nga dyan. Yes sir, siseryosohin ko po. Right? Ito na. Nagkaroon ng transitions yung company natin. Naging Bibo Super App na siya, which is company owned talaga yan. So imagine nyo guys ha, 2 days income ko po, 17,719.91 centavos. Not to brag, but to inspire you na kaya yung kitain in just 2 days dito sa Online Business Academy. Kumita tayo ng 3 days, 19,000. 7 days, naging 21,000. 2 weeks, guys, 37,290 po yung pumasok sa ating Bibo Super App. Ito lang. First time ko po talaga guys. Lahat ng first time ko dito naranasan ko sa Online Business Academy. Right? 30 days income or in just 1 month. No, baka sabihin mo ngayon sir, parang it's too good to be true naman po. Parang hindi ako makapaniwala na kaya mong kitain yan in just 1 month. Pero guys, nagawa po natin. 30 days income to 121,873.63 centavos po yung kinita natin. Ito po yung transition from DTC to Bibo hanggang cash. And alam niyo ba guys, kanina lang, right? Nag-claim naman tayo ng 110,000. Ito po yung proof. Ipapakita ko po sa inyo mamaya yung proof natin. Right? Na in-encash talaga natin. Okay? At ginawa nating savings. Alright? Masarap po ba magkaroon ng savings? Masarap na masarap po. Okay? Nagsimula sa maliit hanggang na-hit yung first 6 digit, second 6 digit, third 6 digit natin, and 400,000 hanggang umabot ng 500,000. Grabe no? Grabe yung journey mo Sir Ali. Grabe ang bilis. Kasi binilisan din natin sa action. Guys, the only way na puhunan mo dito aside sa pera is oras. Oras talaga isa din sa pinaka-importante dito. Ang tanong, willing ka bang magbigay ng oras dito? Comment mo nga dyan, yes sir, kaya kong magbigay ng oras. Kasi oras yung isa sa mga puhunan mo dito. Aside sa 11,980 mo. Okay? Alam nyo guys, in just 1 month lang po, na-hit ko yung 400,000, nag-500,000, at alam nyo guys, another month, okay? This year lang po, pagtungtong ng January 2026, 700,000 yung kinita natin. Hanggang na-hit natin yung first million natin dito, tayo yung 283rd Millionaires Club member ng Online Business Academy, isang dropout student. Alam nyo guys, grabe talaga. Sa sobrang sinipagan natin, grabe na-amaze ako. Na-recognize tayo ng company natin, and kagabi lang talaga, na-welcome tayo sa MCM Play Button. Ibig sabihin, kumita na talaga tayo ng 1 million pesos dito sa Online Business Academy. And, grabe guys, hindi pa dyan natatapos. Meron pa talagang pa-promo si Lord. Bakit? Sinipagan natin eh. Na-recognize tayo ng top 500 distributor ng 2025 at naimbitahan tayo na magiging part ng Gala Night ng company natin. Company po yun guys. Out of millions of onliners, isa po tayo sa naging part ng top 500. Ibig sabihin, yung magti-train sa inyo ngayon, magaling pala. Right? Kaya makinig ka dyan kasi ituturo ko yung saktong strategy, okay, advantage, bakit kami kumita ng malaki. Alright? So, next, yan, nagkaroon ng savings, 6 digit na po yung savings natin. Nagkaroon ng iPhone 16, last year ko po yan binili, cash po. And MacBook M4 cash, binili natin ng cash. Nagkaroon din ng gadget ng
PC. Guys, hindi ko inimagine na kaya kong bilhin. Isa lang po akong dropout student. Pero guys, naging imposible po dahil sa opportunity ito na binigyan tayo ng malaking income dito sa opportunity kasi nagsipag po tayo. Kung ngayon ikaw isa kang masipag, good news, advantage yan sa'yo. Sipagan mo dito sa Online Business Academy. Tignan natin ano kaya yung magiging resulta mo. Sino nagsasabi dito na ang pera ay hindi kayang bilhin ang kaligayahan? Hindi po ako naniniwala dyan guys sa kasibahan nila. Bakit? Napatunayan ko po, ang pera ay kayang makapagpaligaya ng tao. Tingnan niyo po yung video ito. Yung mama ko, binigyan namin ng pera, sobrang ngiti. Grabe yung ngiti niya hanggang umaga. Tingnan niyo guys ha. Sabi nila yung pera hindi kayang magpangiti ng tao. Hindi yan totoo. Totoo po yan. Ito. Sabay tayo ngayong Pasko. Sabay tayo ngayong Pasko. Nakayanan man ay kakaunti, sa pag-ibig naman ay mabawi. Hindi man tayo laging nakikita, Bawat sandaling magkasama, yaman ang halaga. iba't ibang pamilya ay nagiging isa. Kaya ba ang puso ko basta't kapiling ka? Magkakaiba Guys, ngayon yung sabihin na ang pera hindi kaya magpangiti. Lalo na pag parents mo yan. Alam nyo guys, last year, 2025, binigyan po namin yung parents ko ng 60,000 plus brand new cellphone. At good news, bukas uuwi ako sa amin sa Dinagat Islands kasi graduate na po yung kapatid ko na kalahati lalaki, kalahati babae. Tomboy po siya. Graduate na po siya ng college. Dahil po sa opportunity ito, natulungan po kami. Na dating pasaway lang sa pamilya ngayon, nilibre ko na yung buong pamilya ko. Kumain po kami sa labas, sabi ko order ka kung ano yung gusto mong kainin. Akong bahala dyan. Masarap ba pag ganyan yung sasabihin mo sa parents mo? Kaysa sakit ka lang sa ulo talaga. Masarap po. Hindi yan kayang tumbasan ng 1,000 o kahit ilang thousand pa yan. Yung matreat mo yung parents mo, mapangiti mo yung parents mo, at mapagtapos mo yung kapatid mo. Alright? Yan. Ito guys, tumulong din tayo sa mga bata dun sa amin nung Pasko. Pag ganun tayo ng sabwag ba sa Bisaya pa, blessings sa mga bata. Nagpapalaro tayo, may mga premyo din na malalaki. At siyempre, tumulong din tayo sa mga kapuspalad din. Okay? So, guys, hindi lang yan. Ito din, nakapag-share din tayo sa company natin, which is Cagayan de Oro City. Ang daming nanonood sa atin offline. Yan. Siyempre, nakaroon din tayo ng gathering sa Visayas and Mindanao. Shout out sa mga taga-Ormoc and taga-Dinagat. See you soon. No? April 12, kita-kits tayo dyan. Okay? So, mag-gathering na naman tayo dyan. Grabe guys! Ito yung mga event namin guys. Grabe guys! Taga-Ormoc. Ano nga yun? Yan. Event namin guys. Right? Kung mga tinuturuan ko pala yan. Imagine nyo ha, hindi pa yan buong OBE. Ang dami na po. Right? Next, part na din tayo ng Silver Executive Prime. Yan yung awarding natin. Right? Nakapagpa-uwi na din tayo for good ng mga OFW, kundi 3 na sila. Okay? Nakapaggala sa Luzon, Visayas, Mindanao. Right? Dating lupa lang, pulang lupa lang yung inaapakan ko, but right now, hindi ko ma-imagine na nakapag-travel na tayo Luzon, Visayas, and Mindanao. And excited ako no, sa international, purely katas ng Online Business Academy. Hindi hiningi sa kahit sino. Alright? Hindi nagpalibre, kundi purely katas ng Online Business Academy. Hopefully, this year, makapagala tayo sa dream country natin sa South Korea. Alright? So, next, yan. Kung estudyante ka man, huwag kang mag-alala. Marami tayong natutulungan mga estudyante, mga empleyado, yan, mga full-time mommies. Yan, ito yung mga bagong kumita natin. Ito from Moscow, Russia. Kumita ng 32,000. Baguhan pa yan. Ito din, from Claver, yes. Kumita ng 19,000. Ito din si Sir Ruel Guzman. I think nandito siya. Kumita din siya ng 19,000 pesos. Right? Mga teachers, yan. Sino pa? Mga OFWs. Yan, mga OFWs. Ito din yung mga aspiring natin na mga senior citizen.
yung host natin kanina. Yan, nandito din si Sir Renato Tarazona, kumita ng 91,000. Alright, si Ma'am Jubita Bakerker, kumita din yan. Sino pa? Yung mga 6-digit earners natin. Si Ma'am Lilian Pocson, right? Si Sir Jerome Biloy. Yan, nandito na si Sir John Ray, si Sir Jonathan. Si Ma'am Regine, 500,000 na po yung kinita, former OFW. Couples natin, kumita ng 174,000. Ibig sabihin guys, duplicable talaga no, yung ating sistema. Yan, nagkaroon ng mga resulta. Bilisan ko na. Dami na nila guys. Yung iba, hindi na pa nga ito updated eh. Ang dami ngayon kumikita ng malaki. Ang dami po. Alright? Yan, nagkaroon ng mga gadget at i-look forward nyo din. Kung taga Manila ka man, meron tayong upcoming Module 7 trainings. Okay, dyan sa Manila. Alright? Next natin, ito yung mga nag-full time dito sa Bohol. Yan, ito guys, tips ko sa inyo ha. Nasa inyo kung i-apply nyo or hindi. Pero para sa akin, ito yun. No? Kung kapag gusto mong umangat sa buhay, makinig at makisama ka sa mga taong may resulta. Right? Maraming magsasabi sa iyo hindi totoo yung OBA. Marami kang masa-search, maraming paninira sa OBA. But nasa inyo na yan kung maniniwala kayo. Pero para sa akin, mas paniniwalaan ko yung 90% na nagkaroon ng resulta rather than sa 5% na hindi nagkaresulta at naninira lang. Tama? Mas maniwala ka sa maraming nagkaresulta, guys. Yan. Dito, again, hindi mo kailangan magaling ka agad para mag-umpisa. Kailangan mo lang mag-umpisa para kumita ka sa Online Business Academy. Tapos na po ako and sana kilala nyo na si Sir Ali Abuhon. So, formal training na tayo. Yan, nandyan ka pa ba? Comment ka dyan. Yes, still alive. Kung nandito ka na sa ating training. Yan. So, eto na. Alright, comment ka dyan, comment. Ang daming nagko-comment ha. Umabot na tayo ng 47 participants po. Shout out po sa inyong lahat, 47 participants. Alright, para maging mabilis lang tayo, sana mag-cooperate kayo, mag-open cam ka dyan, mag-comment ka, kasi doon po ako gaganahan as a speaker. Naintindihan po ba natin? Again, guys, to formally welcome to Online Business Academy Module 1 training po natin. Ano bang meron dito? Alright, ito na. Okay, top 5 advantage of Online Business Academy. Ibibigay ko na po sa inyo. Huwag kayong kukurap. Ito na. Number 1. Okay. Okay, ito na. More personal freedom. Okay? Ito na. You have extra hour to regain control of your personal life. Bakit? Ikaw mismo ang gagawa ng schedule mo dito. Pag hindi mo pa alam paano gagawa ng schedule, mismo magpa-assess ka sa endorser mo para magawan ka ng game plan na tinatawag natin. Okay? Hindi mo kailangan gumising ka agad na sobrang aga. Hindi mo na kailangan pa mag-uniform. Alright? Bakit? Kahit t-shirt lang or nakapolo ka, ay pwedeng-pwede ka na dito. Wala kang boss, pero meron kang mentors na kagaya namin na magtuturo sa'yo. Right? And wala kang office politics to maneuver. Right? Guys, walang pasipsipan dito. Pasipagan lang. Meron tayo dito sa Online Business Academy. Okay? All you need is personal drive, discipline, and good time management skills. Yun lang yung kailangan dito para kikita ka ng malaki sa Online Business Academy natin. And you get to keep the money you make. It's a simple principle, guys. Pakinggan nyo to. It's a simple principle. The harder you work, the more money you can make. Okay? Kapag masipag ka dito, mas maraming pera ang kikitain mo dito. Right? Okay. Your earning potential is proportional to your performance, so you don't have to wait for a raise or a promotion. Hindi mo na kailangan pa makipagsipsipan dito para taasan yung sahod mo or yung kikitain mong komisyon. Kailangan mo lang sipagan. Hindi mo na kailangan paghintayin yung 2 months, 1 year, 5 years para tumaas yung income mo. Kailangan mo lang siyang gawin kasi next month or the next month ay pwede ka nang kumita ng sobrang laki sa Online Business Academy. Right? Ito pa. You work harder and you produce more. Yan. Gusto nyo ba yon? And you also save money on gas and food. Bakit? Kailangan ka nang makasave ng gas ngayon eh. Bakit? Magkano na ba yung gasolina sa inyo? Umabot na ba sa 200?
150, 120, 115. Makasave ka talaga ng gasolina dito. Bakit? Nasa bahay ka lang. Gagawin mo lang siya na nasa bahay ka lang. Hindi mo na kailangan pang pumunta ng office. Nasa bahay ka lang. Bakit? Ito pa yung nakagandahan, guys. Preparing lunch at home is more cost efficient and offers a nice break in your workday. Yes, tama po. Masarap po kumain na ikaw mismo ang nagluluto. Tama po ba? Baka na mismo na yun. Kasi guys, nung nag-aaral, wala. Kakain ako dun sa karinderya. Pero ngayon, pwede na akong kumain kahit anong oras. Kasi hawak ko na yung time ko dito sa Online Business Academy. Gusto niyo ba yon? Ikaw yung may hawak ng oras mo. Hindi yung boss mo. Hindi yung nagmamadali kang kumain. 'Di ba? Kakaupo mo pa lang, kailangan mo na tapusin kasi malilate ka. Takot ka malate. Sabi nila, pag late, kaltas. Pag overtime, thank you lang daw. Diba? Sino nakaka-relate ng ganyan? Okay? Number 3. Malapit na tayong matapos. Less requirements to comply. Ito yung requirements kapag mag-apply kayo ng job. Okay? Number 1, resume or biodata. Tama? Graduate ka ng 4 na taon. Ito pa yung nakakalungkot pag graduate ka ng 4 na taon. Dapat graduate ka sa magandang eskwelahan. Dapat Ateneo, Di La Salle, dapat graduate ka ng ganyan. Pero what if ngayon, nag-aral ka lang sa mababang paaralan, college institutions of technology, tapos yung kasabayan mong nag-apply is graduate ng Ateneo, sa tingin mo, sino kaya ang kukunin ng company yon? Yung graduate ng Ateneo or yung nag-aaral lang sa mababang paaralan? Mababa na nga, paaralan pa. Tama? Siyempre, kukunin talaga yung taga-Ateneo. Ito pa yung nakakagulo sa Pilipinas. Bakit? Kailangan ng connection. Kahit graduate ka na ng college, may experience ka na. Pag wala kang connection, hindi ka pa rin tatanggapin. Sad reality sa Pilipinas. Totoo po yun. Bakit ka nakapasok sa trabaho mo? Maybe may connections ka. Maybe may nagpapasok sa'yo. Ito pa, may experience. Required ka ng experience. What if ngayon, fresh graduate ka, hahanapan ka ng experience. Sasabihan ka sa HR, Doy, Day, may experience ka ba at least 1 year? If fresh graduate ka, anong sasabihin mo? Sasabihin mo ba, kaya nga kunin nyo na ako para magkaroon ako ng experience. Anong sasagot ng HR? Doy, Day, balik ka lang pag may experience ka na. Imagine mo yon. Fresh graduate ka? Kung ako ngayon fresh graduate ka, maghanap ka ng opportunity na pwede kang hindi na kailangan ng experience pa or kung ano-ano pa dyan. Alright? Ito pa, ang daming requirements sa Pilipinas, guys. Take notes part. Huwag kang magsulat-sulat. Agree daw siya kasi naka-check. Okay? So, sa Pilipinas, guys, dito ka lang makakita. Kailangan ng NBI, police clearance, barangay clearance. Ang daming clearance. Ito pa, mas naguguluhan na talaga ako. Bakit? Kailangan ng interview plus written exam. Ngayon, tinanong ka, dati, nanundog lang ka ba? Pataas-taas pa imong liog. Nanundog lang ka pero nipasa ka sa college. Interviewin ka. Ano yung kaya mong makontribute sa company namin? Sabi mo, contribution. Ay, mali ka na doon. Tinanong ka pa, bakit ka nag-apply sa company namin? Ang sinagot mo, hiring kayo eh. Pasado ka kaya? Hindi. Written exam. Wala ditong ABCD. Makakapasa kaya? Hindi. Bagsak ka, written exam, interview pa lang. Ito pa, must be physically fit. What if ngayon, matsuba ka? Ano yung matsuba? Sir Ali, yung medyo ganon, basta alam mo na yon. Matsuba ka. Kasi matsuba kang kumain. Masiba ang kumain, di ba? Saan ka ilalagay? Sa budiga. Itatago ka. Bakit? Yung mga sexy, lagay doon sa front desk talaga. Ikaw doon na matsuba, nandun ka lang sa kusina. Nandun ka sa budiga. Di ba ang unfair? Ito pa. With pleasing personality. Guys, grabe. What if katulad tayo, hindi tayo kagwapuhan, hindi tayo kagandahan? Tama?
Ano kayang gagawin natin? Saan kaya tayo lulugar? Kasi kailangan pa naman ng pleasing personality. What if hindi tayo maganda, hindi tayo gwapo? Hindi na ba tayo magkakaroon ng trabaho? Meron ka namang trabaho. Siguro tagapunas ka ng ganon, sahig. Tatanggapin ka pero mababa lang yung sahod mo. Hindi ka pa makakabawi. Tama po ba? Alright? Ito pa. Dapat itong malaman. Sa Online Business Academy is less requirements to comply. Bakit? Ito na. Ang kailangan lang dito sa Online Business Academy is account ID na kailangan mong bayaran ng 11,980 po. And 18 years old and above and alive. Lahat po ba dito ay buhay? Lahat po ba dito ay buhay? Comment ka nga dyan kung buhay ka pa. Kung alive ka pa, comment ka nga dyan. Alive ako, Sir Ali. Yan, alive. Okay? Gumagalaw pa ba? Pakaway-kaway ka naman dyan. Kahit hindi kita nakikita, pakaway-kaway naman dyan. Kahit hindi kita nakikita, yun. Yan, andyan pa pala. Alright, eto na. Okay, with big dreams. Lahat po ba tayo may pangarap dito? Nakakatakot po ba pag tinanong kang may pangarap ka? Lahat po ba tayo may pangarap? Sige nga, comment ka dyan kung meron kang pangarap. Okay. Comment ka dyan kung meron kang pangarap. Okay. Lahat pala dito may pangarap. Yung 40 plus natin na attendees. Okay? And no experience required. Kahit first timer ka, kahit beginner ka, ay pwedeng-pwede ka dito. Naintindihan? Right? Kahit senior citizen coach, pwede po ba? Yes. Kahit hindi mateke sa online, kahit hindi marunong sa online, pwede po ba? Yes po. Pwedeng-pwede po sa Online Business Academy. Alright? And educational background is not necessary. Hindi na kailangan kung cum laude ka dito, dropout student ka, hindi na kailangan. Ang kailangan dito is marunong ka lang talagang magpaturo at makinig sa mga mentors na nandito. Sabi nga dito, as long as willing to learn and must give time. I-comment mo nga dyan, time lang pala yung kailangan. Secondary na yung full payment mo. Oras yung pinakakailangan dito. Naintindihan po ba? Next, sabi nga dito, pwede mo itong i-screenshot para may pang-posting ka. Sabi mo, grabe yung naatinan kong training kanina. Ang daming realizations. Tama? Ito na. Chinese at Pinoy. Ito yung usapan ng Chinese at Pinoy. Sabi ng Chinese, magkano kapital? Ako kuha kahit liit kita. Sabi naman ng Pinoy, magkano kita yung walang kapital? Pinoy talaga. Maybe isa ka sa nagsabi dito. Maybe isa ka sa makakarelate dito kasi ginawa mo din yan. Alam niyo ba yung mga Chinese? Sila yung mayayaman sa China. Alam niyo ba ang mga Hapones? Mga Hapon? Sila yung mayayaman sa Japan. Alam niyo ba yung mga taga UAE? Mga Habibi yung mayayaman doon. Tanong sa Pilipinas, sino ba yung mayayaman sa Pilipinas? Arabo, Chinese, Hapon, or kung ano-anong lahi pa yan. Sila yung mayayaman sa Pilipinas. Bakit hindi mga Pinoy yung mayayaman sa sariling lugar? Sabi dito, may nabasa ko, corruption kasi. Anong corruption? Walang karapatan, hindi damay yung corruption. Tayo mismo yung may control ng future natin. Hindi yung corruption, hindi yung gobyerno. Huwag natin sisihin yung gobyerno. Kasi yung mindset natin, pag may opportunity, gusto natin walang kapital pero kumikita tayo. Guys, tigilan na po natin yung ganang klaseng mindset kasi wala pong ganon. Be like a Chinese. Pag may opportunity, sunggaban ka agad. Pero take note, dapat yung legit. Yung katulad sa Online Business Academy. Huwag yung scam. Sabi mo, sir, mag-invest, magbayad ng ganyan para yayaman. Hindi po. I-make sure mo din, legit. Dapat na-video call mo yung endorser mo. Dapat naka-chat mo siya, nakausap mo siya. Dapat yung mindset natin ngayon, Chinese dapat. Merong kapital, oo, pero kukita tayo dito. Sure yan. Basta gagawin mo lang yung part mo. Huwag yung utak Pinoy na tatanungin magkano yung kapital, yung walang kita, magkano yung kita, yung walang kapital, walang ganon. Pumunta ka sa mga public area, magsi-CR ka doon, may bayad na nga eh. How much more opportunity pa kayo na pwede kang kumita? Wala naman sigurong opportunity na yayaman ka na walang kapital. Meron ba? Kung meron, nandun na tayong lahat.
Meron po ba? Kahit nga pag-abroad, may placement fee tinatawag dyan. Tama po ba? Sir, meron namang walang placement fee. O yun nga, maliit lang din yung income. Sakto-sakto lang din, paminsan nga kulang. Kaya shoutout sa mga OFW na lumalaban ngayon. Lalo na crisis, nasa UAE, Iran, Qatar, or Iraq, kung saan ka man ngayon. Saludo ako sa iyo, pero kailangan mo talaga ng opportunity. Sabi nga ng Chinese, subok muna bago resulta. Pinoy, resulta muna bago subok. Guys, walang masamang susubok ka. Lalo na pag bagong venture, katulad nito sa opportunity natin. Walang masama. Lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi na uso ngayon na maarte tayo. Uso ngayon paramihan ng opportunity, paramihan ng source of income. Kasi end of the day, hindi natin kontrolado yung pagtaas ng bigas, pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga bilihin, hindi natin yun control. Ang control natin dito, paano tayo magkakaroon ng another source of income. Good news! Kasi nandito ka na sa Online Business Academy, ito na yung opportunity na para sa'yo. Right? Number 4, malapit na tayong matapos kasi number 4 na, minimal overhead expenses. Bakit? Online Business Academy reduce or eliminate many overhead costs associated with bricks and mortar business. Okay? Kasi alam naman natin pag nagnenegosyo ka, kung sa Bisaya pa, mag-abang yun kag building. Mag-rent ka ng building. Tama, mag-hire ka pa ng mga tao. Magbayad ka pa ng madaming taxes. Diba? Magkuha ka pa ng mga BIR, kung ano-ano pa dyan. Kailangan mong kumuha ng ganyan talaga. Tanong, marami bang dahan-dahan nagsisirado ngayon? Nagko-close kasi na-bankrupt na? Marami po. Marami pong nag-chat sa akin, Sir, grabe yung negosyo ko ngayon, nagsisirado na kami. Nagbabawas na kami ng tao kasi hindi talaga kaya. Napapasahurin pa. Tapos marami sa atin naghahanap ng trabaho. Wala nang problema doon. Pero the question is, tatanggapin ka ba? Kasi unti-unti na yung iba, alam niyo ba sa Manila, hindi na masyadong traffic. Kasi wala nang lumalabas, natatakot na sa sobrang mahal ng gasolina. Buti pa yung gasolina, mahal. Ikaw, di ba? Hindi ka pala siguro mahal kasi hindi ka tumaas. Okay? Okay, ito pa. You don't need to purchase a building or rent office space since you can work out a home office or even in a kitchen table. Nakita ko nga si Ma'am Crislin, no? Sa Larda, nasa kwarto lang. Si Ma'am Peggy Sartega, nasa kwarto lang din. Pwede na yan. Si Sir Renato Tarazuna, nasa labas. Si Ma'am Danica Marial, nasa labas lang din. Mukhang OFW si Ma'am Marial. Si Ma'am Charlotte, 'di ba? Nasa labas lang din. Si Ma'am Marivic, 'di ba? Si Ma'am, sino ba 'yun? Si Ma'am Ella. Si Ma'am Crisabel, nasa labas lang din. Si Ma'am Juan, nasa labas lang din. Si Sir Tecno Spark 20 Pro, nakahiga na. Dapat tatayo na yan. Si Ma'am Jodin, 'di ba? Tumayo na nga. Si Ma'am Judith Dawis, 'di ba? Si Sir Michael Mugot, nasa labas lang din. Imagine mo, pwedeng-pwede pala. Okay? So, in many cases po, a gadget with internet connection is all you need to get started. Lahat po ba dito may internet connection? May cellphone? Comment ka nga dyan. Yes po, meron. Iyan. Okay, next. Number 5, advantage sa Online Business Academy. Ito na guys. Good news. Big profit. Bakit? Bago yung income, pag-uusapan natin. I-discuss ko muna sa inyo yung dalawang to. Malapit na tayong matapos. 10 minutes na lang. Tapos na po tayo. I-discuss ko muna sa inyo yung 2 types of income. At least alam nyo to. Right? Ito yung linear income at residual income. Pag-uusapan natin yung linear income. Familiar po ba kayo sa rat race cycle? Comment ka nga dyan kung familiar ka. May nakikita akong comment dito. Hindi po sir, hindi ako familiar sa rat race cycle na yan. Ano ba yan? Pag-usapan natin yung rat race cycle na yan. Okay? So, next natin. Salary. Siyempre, may sahod ka. 15 of the month and 30 of the month. Tama? Sa may mga trabaho dyan. Nagtrabaho. Siyempre, tinabaho mo bago ka magkakasahod. Nagsweldo. Nagkataon po ba yung sweldo natin sa panggasto is kulang? Yes. Anong nangyari? Umutang. Nag-work,
Imagine mo, hindi mo pa tinabaho, may utang ka na. Sweldo, gasto, utang. Paulit-ulit lang yan, guys. Ito po, oh, tinabaho mo na. May utang ka na, wala ka pang trabaho. Paikot, ikot, 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 ikot lang yan. Tanong, may nababago ba? Comment ka nga dyan. Participate tayo. Comment ka nga dyan. Kung merong nababago. Comment ka, comment. Sabi ni Ma'am Christine Salarda, sabi ni Ma'am Charlotte, wala po. Anong wala? Ilang years ka na sa trabaho mo? Tumataas na yung edad mo. Anong walang nabago? Meron. Yung edad, nababago po. Hindi po tayo nagising sa katotohanan. May nabago po. Yung edad natin, pumasok ka 18. Ngayon, ilang taon ka na? 28. Bakit ganun pa rin yung problema natin? Ito pa rin pera. Anong walang nabago? Meron. Yung edad natin, patanda na tayo ng patanda. Pero bakit yung problema natin, yung kabataan natin hanggang pagtanda, ganun pa rin? Kahit anong sipag mo dyan, kahit magtambling-tambling ka sa boss mo, kung yung sahod mo is linear, kaya nga tinawag na linear kasi naka-linya lang, linya. Linear ba? Ganun lang siya. Fix na siya. Kung kumita ka dyan ng 15,000, hanggang ilang taon ka, 15,000 pa rin yan. Hindi yan tataas. Kung tataas man yan, yung trabaho mo lang. Tama? Kung na-promote ka man, maraming trabaho, hindi yung sahod. Position lang yung nataas sa'yo. Kung meron man, 3% sa sahod mo. Magiging 18,000, 20,000. Naintindihan po ba? Baka hindi mo to alam. Baka nakatulog ka sa katotohanan. Guys, let's face the reality. Napatanda na tayo ng patanda. Tingnan mo ngayon sarili mo ngayon sa salamin. Ilang taon ka nang nagtrabaho? Bakit hanggang ngayon yung promise mo sa parents mo, ako yung magpapaahon sa kahirapan natin, tapos sahod mo, 9,000 lang, may anak ka pang 3. Paano natin matutupad yung promise natin sa parents natin? Tama? Kung ang kahirapan pwedeng ipamana, ganun din ang kayamanan. Huwag kayong maniniwala na hindi kayang dalhin kayang dalhin yung kayamanan sa langit. Totoo po 'yon. Naniniwala po ako, hindi kayang dalhin yan yung kayamanan. Mamamatay tayo na iiwan natin lahat. Pero guys, maawa kayo sa pamilya niyo. Ano yung kaya mong iwan? Utang or kayamanan? Ikaw na yung bahalang mag-decide dyan. Okay? Next. Ito na. Ito. What for example, 15,000 yung sahod mo. Ito na. SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Tama? Kaltas dyan is 1,150. Tama po ba? Food and grocery. Hindi na to 6,000 eh. Sobrang taas na ng bilihin ngayon. Kaya ba 200 pesos per day? Hindi. Pamasahe. Lalo na itong pamasahe. Hindi na to 600 pesos. Hindi na to 20 pesos per day. Comment ka nga dyan, magkano yung minimum na pamasahe sa lugar nyo? Tumatanda na walang improvement. Tama po kayo, Ma'am Charlotte. Nagkakaedad na pero yung sweldo, tumatanda rin. Steady pa rin. Steady daw. Walang nabago sa kita. Wala. 30 pesos, sabi ni Tekno. Tumaas na. Sabi ni Ma'am Chrislyn, 15 pesos. How about yung iba, 20 pesos? As is tong 20 pesos ha. House rental, 5,000. Okay, kung nag-abang ka ngayon, nag-rent ka ngayon, electricity. Lalo na yung electricity at water. Tumataas na po. Sa amin dito ha, water lang namin, 1,600 po. Tubig lang yun ha. Electricity, nako, umabot ng 2,000. Kulang pa nga itong 1,500 eh. Tama, load. Magkano yung ilo-load mo dyan? Sige nga, magkano yung ilo-load mo? Minimum na load mo, yung iba pa naman. Diba? Kahit walang trabaho, nag-load ng 999 pesos. Kulang na lang 1,000. Wala namang trabaho, pero naglo-load. Nanonood lang ng reels. Walang problema doon. I respect on that kung yan yung hilig mo. Pero ang tanong, nagawa mo bang gawing
source of income yung internet connection at cellphone mo. Personal hygiene, ito. Personal na tanong sa mga kababaihan, 100 pesos na po. Okay? 80 pesos sa wifi. 800 pesos sa wifi po, sir. 50 pesos dito sa amin. O, lumalaki na. Guys, personal tanong sa mga kababaihan ngayon. Magpaka-honest kayo. Mga babae, matatanda or may edad or wala, 'di ba? Dalaga ka man, may asawa ka man, let's be honest. Personal hygiene. 500 pesos kasya or hindi? I-comment mo nga dyan. Magpaka-honest ka. Okay? Sabi ni Ma'am Charlotte, oh, hindi po, hindi enough. 'Di ba? Nanggigigil si Ma'am Charlotte. Siya talaga yung unang nag-comment. Hindi enough. Bakit? Ito ha, kahit lalaki ako, alam ko yung mga babae, foundation. Ang mamahal ng mga foundation ng mga kababaihan, may lipstick pa yan. Aside sa lipstick, meron pang lip tint. Meron pang ilalagay, anong lalagay dito? Basta yung mga pula-pula sa mga babae. Aside, magpapakilay pa. Aside sa pagpapakilay, meron pang nilagay dito. Ano, sa mata, ano yun, sa pilok ba? Ano, Ma'am Charlotte, i-comment mo nga yung sa pilok. Maskara ba tawag dyan? Ma'am Crisabel, lagyan pa ng maskara para ganda daw yung piluka. O, tawang-tawa si Ma'am Ila. Nakaka-relate siguro. Tama? Ang daming arte ng mga babae. Babae yan, eyelashes pala, maskara. O, sabi ni Ma'am Ella, personal hygiene, 5K. Bakit? Magugulo yung mga babae eh. May shampoo na. May conditioner pa. Ito pa yun. Grabe talaga yung mga babae. May sabon pa sa mukha. Iba pa yung sa katawan. Mga lalaki, kung ano yung sa katawan, sa asawa nila, yun lang din yung sa mukha. Kawawa yung mga mister. Tama? Kaya nga yung mukha ng mister natin, mukha ng, kayo na yung bahala dyan, mukha ng puwet. Kasi kung ano yung sinasabon mo, yun lang din yung sinasabon ng asawa mo kasi tipid nga eh. Ito. Guys, ito po, savings magkano? 50 pesos. Anong gagawin mo sa 50 pesos? Quick. Quick na lang eh. Paminsan nga kulang yung 15,000. What if kung hindi pa 15,000 yung sahod mo? What if 10,000 lang? Paano mo yun binag-budget? Kahit nga 20,000 hindi kasya eh. Tama po ba? Wala pong masama guys na maghanap tayo ng another source of income. Wala pong masama doon. Okay? Oh. Kapatid, sa totoo lang, seryoso akong makipag-usap ngayon sa inyo. Hindi ko kayo binubula. Walang masamang magkaroon ng extra income. Wala pong masama doon. Ang masama kung hindi ka nagkaroon ng extra income sa panahon ng krisis. Huwag mong sisisihin yung gobyerno natin. Huwag mong sisisihin kung sino-sino na lang. Sisihin mo din yung sarili mo. Kasi hindi ka gumawa ng paraan. Ang daming paraan na pwedeng kumita sa online. Kailangan mo lang sipagan. Ito na. Nasa harapan mo na yung opportunity natin. Wala ka nang ibang hanapin. Ito na yung online business academy. Okay? Ito pa. Ito. Sad reality. Their salary. Why are you not growing? All your friends, sabi nga dito, your salary. Why are you not growing? All your friends are going up. Si salary, si fuel, si food, si rent. Tumataas ba ngayon? Yes. Pero nagkataon ba yung sahod natin ganito lang? Sinong nakaka-relate? Ang daming requirements pero ang liit ng sahod. Taas ang kamay na nakaka-relate. Ang daming requirements pero ang baba ng salary, ng sahod. Pero pataas ng pataas yung fuel, yung food, yung rent, kung ano-ano pa dyan. Ang taas na. Pamasahe, ang taas na rin. Pero yung sahod natin na natiling maliit. May kwento nga ako dito eh. Magpamilya. May lolo, lola, syempre, mama, papa, at isang anak. Isa lang yung anak nila ha. Pakinggan nyo to. Isang napakaseryosong kwento. Sabi ng mama pag uwi sa bahay kasi yung sahod niya, 20,000 lang. Sabi niya, mag-meeting na tayo, urgent meeting. Anak, tawagin mo si papa, si lolo at si lola mo, mag-meeting na tayo, nag-meeting na. Sabi ng mama, since yung 20,000 ko ay hindi enough, dalawa pa silang nagsahod. Yung asawa niya, 15,000 yung sahod. Si babae, 20,000. Hindi pa rin kasya. Nag-uusap sila.
Ito yung sabi ng babae. Mag-meeting tayo. Hindi na pwede ito. Tumataas na si fuel, si food, at si rent. Kailangan na nating magtipid. Kasi yan yung sinasabi ng iba, tipid lang daw yung magiging way para makasurvive or para kikita ng malaki. Hindi po. Bakit? Sabi ng mama. Ito, kailangan nating mag-adjust sa pagkain. Sabi ng mama, oh, Nay, Tay, Lolo at Lola, ginawa namin ng asawa to, kakain kami is MWF, Monday, Wednesday at Friday lang kami kakain. Yung natitirang araw, doon kakain yung anak namin kasi bata pa siya. Sabi ng lolo, bakit? Wait lang. Bakit hindi ako kasali? Hindi kami kasali sa schedule ng pagkain. Sabi ng apo, wag na kayong makaalam, Nay, Tay. Since matatanda na kayo at malapit na kayong kunin ni Lord, wag na kayong kumain. Kawawa naman yung mga senior citizen. May nangyari bang ganun? Yes, meron po. Yan yung sad reality sa Pilipinas. To the point na may masasakripisyong buhay. Guys, habang wala pa yan nangyari sa atin mismo, ito, we offer not just another income stream, but realizations of dreams. Pinaparealize namin sa iyo na hindi ka lang hanggang 15,000 or 20,000. There's more in life. You need to explore. Explore mo lang. Ito pa. Ito na. Security in freedom. Ito, dito tayo sa security kasi gusto mo ng security bago yung freedom. Siyempre, graduate ka dyan ng 4 na taon sa college. Retain your job, enjoy your yearly and bonus incentives, work from home, okay? Work from 8 a.m. to 5 p.m. until you are 60. Out ka na pag nag-60 years old ka. But, pag dito tayo sa freedom, okay, ano ang meron dito? Mag-franchise, mag-start ng negosyo. Tama? Tanong, sa mga audience natin dito, mag-comment ka. Meron ba kayong 1,000 to 1 million pesos pangpunan? Meron ba? Mag-comment ka dyan. Sabi dito, wala po sir. O, wag na natin pag-usapan yan. Anong klaseng negosyo to? Yung mga building talaga na malalaki, katulad ng Jollibee, McDo, Mang Inasal. Kumikita ba yan ng malaki? Yes. Kumikita yan. Wag na natin pag-usapan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang Online Business Academy na part pa rin ng freedom. Bakit? Mag-raise ka lang ng 11,980 na puhunan mo. Kaltas na yung partial payment mo. 500 man yan, 1,000 man yan. I-comment mo nga dyan, malaki or maliit yung 11,980. I-comment mo nga dyan, maliit yung 11,980 kung gusto mo talagang magnegosyo na malaki yung kikitain. Eh, sir, meron namang quick eh. Quick lang din yung kikitain mo. Tama po ba? Right? Pero dito sa atin, sa Online Business Academy, magkano yung erase natin? Napakaliit na halaga. 11,980 lang po. Maliit lang. Okay, meron ka ng sistema. Mag-build ka lang ng own team mo. Invest with leverage and leverage income. Retire young, retire rich. Eh sir, what if senior citizen ako ngayon? Oh, mag-retire ka lang at yayaman ka. Oh, feeling young, ilagay mo dyan. Feeling young. And syempre, mayaman. Guys, nako, sa lugar namin, ang daming senior citizen na tinataboy ng kanilang pamilya. Totoo po, pinagtatabuyan po. Bakit? Puros mahirap eh. Tama. Pero meron ding kilala ko. Matanda, mayaman. Ha? Mayaman? Tama? Mayaman siya. Pinag-aagawan din ng anak. Uy, kuya, dito naman si mama oh. Bakit mayaman eh? May pera eh. Pero yung mahirap na matanda, pinagtatabuyan ng kanila anak. Kasi walang pera eh. Ayaw kong mangyari yun sa'yo. Ngayon na senior citizen ka, huwag kang papayag na ganyang mangyari sa'yo. Okay? Next. Okay. Ito na. Ito yung website natin. Ito yung tinatawag natin na DTC, Digital Tracking Center. Dito mo mamonitor kung magkano yung pumasok sa'yo. Dito mo makikita talaga lahat. Okay? Kailangan mo to kasi pag kumita ka na, dito yan ipapasok.
sa DTC or Digital Tracking Center. Next, business. Ubos na natin. Ito na. Ito sa business, anong kailangan mo sa business? Siyempre, kapital. Nagkaroon po ba na may mga senior citizen pagkatapos ng termino nila sa trabaho, nagdinegosyo? May kilala kayong ganyan? Marami po sa lugar ninyo. Nagninegosyo ng ano? Sari-sari store. Yan yung negosyo nila. Tama pa ba? Okay. Kailangan ba dyan ng oras? Yes. Full-time talaga na oras ang ibibigay mo dyan. Ano pa? Basic skills and knowledge ang kailangan mo sa pagnenegosyo. Hindi lang yung nagput ka lang ng income, nagput ka lang ng pera, tapos kikita ka na. Walang ganun. Dapat alam mo yung basic skills knowledge sa pagnenegosyo. Tanungin mo yung kapitbahay mo, ano yung ginawa mo? Bakit naging successful ka sa sari-sari store? Hindi ko alam kung tuturuan ka niya. Bakit? Sariling sikap niya yun eh. Pero dito sa Online Business Academy, tuturuan ka namin paano kumita ng 1 million. Tuturuan ka namin paano kumita ng extra income na 5,000, 10,000 monthly or 20,000 monthly. Now, ito na. Ito lang life cycle ng tao. Siyempre, nag-study ka, nag-graduate, tama? Nagtrabaho, nag-out ka pagka 60, nag-retired. Lahat po ba dito mga nag-retired nakikilala si RX? Comment ka nga dyan. Kung meron ka ng RX, alam niyo ba yung RX sa mga senior citizen dito? Ano yung RX? Ano yung RX, Sir Ali? Registered nurse? Hindi po. RX, alam nyo, resita po yan. Resita. Diha mo gawas, no? Sa Bisaya pa, diha mo gawas imong arthritis, diabetes, tonsillitis, paminsan nga, mga failure sa heart, nahubak na ka. Diba? Pag senior ni mo, ang daming sakit na lalabas. Arthritis, maintenance daw, sabi ni Ma'am Peggy. Nakaka-relate siguro. Anong resita ngayon sa iyo, ma'am? Aabot ba ng 2,000, 3,000? Ma'am Peggy? Aabot yan. Business. Hanggang magnenegosyo. Papayag ka ba 80 years old ka, mayaman ka na? Paano mo ma-enjoy? Try mo nga, pupunta ka ng Amerika. Wala. Airport parang, nagkurog-kurog na tawon imong tuhod. Nga naman, perting bugnawa. Adto kag Palawan, naka-swimsuit ka. 80 years old. Ano kayang mukha mo dyan? Baka kagatin ka ng aso. Kala niya karne. Tama po ba? Pero masarap po habang bata pa tayo, may lakas pa tayo, nagbabakasyon. Ang sarap sa piling. Ikaw na yung mamamili dyan. Now or later mo gagawin yung Online Business Academy. Kung magninegosyo ka ngayon or mamaya na. I-comment mo nga dyan kung magninegosyo ka ngayon or mamaya na. Comment mo dyan. Sabi dito, now na sir. O, ito na. Bago ko i-share yung mga nagkaresulta sa Online Business Academy. Nandyan pa ba kayo? Nandyan pa ba kayo? Alright? Andito pa. Ang dami pa, no? So, again guys, meron akong ipapakilala sa inyo. Right? Na isa sa mga natulungan natin dito. Former OFW. And syempre, siya yung isa sa patunay talaga na merong pagbabago dito na mangyayari. Kasi hindi lang ako yung kumita, pati na din siya. So please help me welcome, at siya na yung magpapakilala sa kanyang sarili, Miss Regine Ensenada. Ma'am, pasok po. Ayun, so thank you so much, no, Sir Ali. I hope yung lahat na nandito is gising pa talaga, no, hindi lang yung mata, pero yung dugo. Kasi it's almost 10 p.m. na, tama. Siguro yung iba inaantok na kasi galing pa sa trabaho. Tama ba? But don't worry kasi nga sabi ng speaker natin kanina, meron kayong good news. Kaya stay tuned lang po at right now, so mag-share po ako ng aking journey dito. Paano ako napadpad kay OBA. Okay, so kayo ba, saan nyo nakita yung opportunity nyo kay OBA? Sa Facebook ba, sa TikTok ba, sa Reels, or sa Instagram? Okay, kasi dito nyo malalaman ano ba talaga yung kwento ni Regine Ensenada. Bakit naging bread and butter niya na si Online Business Academy. Okay, so before I share my screen, wait lang ha. Check ko muna. I hope clear lang po yung
Edible lang po yung boses Yes po, natin ma'am. dyan kasi medyo mahina po yung internet namin dito. Sige lang po ha. Sige, comment nyo lang po dyan para babasahin natin kung saan nyo po na-meet yung ating online business academy. Ayun, sabi ni Michael, Facebook, TikTok, oh, ang daming sa Facebook. Siguro ang daming yung oras right now sa Facebook kasi sa gobyerno ngayon, tama ba, is 4 days na lang. Sino, sino ba dito yung mga government employee or mga full-time ma'am yon? Kasi ako po, isa po akong, ayan, isa po tayong OFW before. Okay? Yan po, klaro na ba? Clear na po ba yung screen natin dyan? Yes, ma'am. Ayun, po. so what a journey to success. So dito nagsimula yung journey ko dito sa Online Business Academy. But before that, ito yung mga recognition na nakuha ko dito since the day I start the OBE. Okay? Unang-una, former OFW na po tayo from Singapore kasi nga nag-for good na tayo dito sa Pilipinas. Pangalawa, for over thousands of onliner, naging top 2 po tayo sa most top earner dito sa Online Business Academy, OBE All-Star, aspiring hindi na po to aspiring kasi naging half million earner na po tayo, okay? Ayan, hindi lang na-update. And then, Upper Hustler of the Year, at part na din po tayo ng tinatawag namin dito na Speakers Bureau o isa na din ako sa nagtuturo paano kumita dito sa online. At yun nga, meron na tayong mga naturuan na kumita ng 5 to 6 digits. Okay? So, before I start my story, extended my gratitude sa mga taong to. Nung una, yung endorser ko which is po yung speaker natin. Siya po talaga yung naging daan aside sa Online Business Academy sa napaka-effective na sistema itong taong to. Na-meet ko lang din through Facebook. Strangers pero naging extended family na natin at si Sir Bonjour, dito si Ma'am Daniela, si Ma'am Grace, si Sir John Adrian at syempre yung ating president po ng Online Business Academy, no, si Sir Albert Jasma, sorry, si Sir Albert Jasma, okay? Nang dahil sa taong to, kaya mas lalo tayong kumita dito sa Online Business Academy, okay? Okay, ito life before Online Business Academy. So, typical lang po talaga tayo na probinsyana, okay, sa muted area, no? Yung barangay namin halos 2 hours pa po yung biyahe para papuntang syudad. So, ganun po kalayo yung pinanggalingan ko, okay? Ito po tayo, no, typical na anak, typical na estudyante, okay, tumutulong sa pamilya para lang magkaroon po tayo ng extra allowance. Ito po nakikita nyo every summer, okay, every summer nagpa-part-time job po tayo. Ito nakikita nyo at the same time sa school naman, okay, sumasali tayo sa mga activities kasi nga meron kung hindi man tayo mananalo, at least meron tayong mga consumption prize. Okay? So ito hanggang nakagraduate po tayo. Alam nyo ba, almost 6 years po ako before ako nakapag-graduate ng college. Kasi nga, sino lang ba naman kami? Okay? At alam nyo ba, everyone, wag kayong masyak kasi 11 po kaming magkakapatid. Okay? At ako po yung bunso. At syempre, nung mga panahon na yun, hindi naman ganun kalaki yung sahod ng parent ko. Ano lang ba yung, kahit ano na lang ginagawang trabaho ng parent ko para matustos yung pag-aaral namin. At the same time, yung mga kapatid ko, tumutulong na rin. Yung iba, hindi na din nakapagtapos ng college kasi mas priority yung kami na mga nasa sa mga pababa na mga kapatid nila. So ito po, almost 7 years po ako. At that time, nung nakagraduate na ako, ito na, sabi ko, yes, thank you Lord, nakagraduate na talaga ako, ito na talaga, yayaman na po kami. Parang that time, as a student, di ba yung 10,000, akala mo malaki na yun. Tama ba? O kahit maybe ikaw na nandito as empleyado, first job na makukuha mo, tapos 10,000 yung sahod. Di ba malaki na para sa atin yun?
Tama, but reality check po or sad reality. No, kung wala kang backer dito sa Pilipinas, uso talaga, tama. Kung wala kang backer, hindi ka agad makakapasok sa trabaho. Kaya nung yung nangyari, hindi agad ako nakapaghanap ng trabaho. So ang ginawa ko, nag-part-time pa rin po ako, naging tendera tayo at sa gabi naging barbecue queen. Okay, bakit ko yung ginagawa? Kasi nga ayoko na, naka-graduate na ako, hindi pa rin ako, nakapag-give back sa parent ko. At the same time, ayokong binubuhay kumbaga pa rin ako ng parents ko na kahit pangbili lang shampoo, 'di ba, pangbili lang ng personal hygienes ko hindi ko pa mabili-bili kasi walang pera. Kaya 'yun, nag-part-time ako sa mga ganitong klaseng ano, trabaho. Eh, Ma'am Lynn, bakit hindi ka na lang nag-ano, hindi ka na lang nagtendera sa malalaking store? Tama ba? Iyon nga, may mga malaking store nga, kailangan mo pang bumahin ng 2 oras. Hindi uuwi ka, sayang din naman sa sahod, tama? So ito po yung first job ko talaga after 7 months. Tama, 7 months po ako naging tambay, pero tambay meron pa rin konting kinikita kahit 1,000 per week. So ito po, first job ko, and then yun nga, nakapagtrabaho na ako, so yung sahod ko 10,000, akala ko yung 10,000 buo mo makukuha, pero meron pala mga deduction, di ba? Sabi nga nila, pag-ibig na hindi umiibig, SS, or kahit ano pa. Okay, so yung ano, yung 10,000 naging 7,000 na lang. 7,000 minus ano pa yun ha? Transpo, pagkain ko, rental ko pa. So magkano na lang yung maiiwan sa akin, tama? At meron ka pang pamilya na manghihingi sa'yo. So ito po yung nangyari kung bakit naging OFW po tayo. Kasi may time na, share ko lang, may time na nanghingi ako ng pangbayad ng rental sa mama ko. Kasi wala pa akong sahod, tas due na. So yung sabi ng nanay ko, ano ka ba naman, nakatrabaho ka na lahat-lahat, akala ko ikaw na yung makakatulong sa akin. Hihingian mo pa rin pala ako ng pera. So, kung yun yung maririnig mo sa parent mo, ano yung mafe-feel mo? Tama? So, parang nasaktan ako noon. Pero at least nagbigay siya sa akin ng motivation. Sabi ko, hindi po pwede na ganito lang. Kaya kailangan ko maghanap ng mas malaking sahod. So, wala akong ibang maisip. Tama ba? Sino ba dito yung nag-attempt na gustong mag-abroad? Meron ba? Sige nga, mag-comment. Aside sa mga OFW na nandito, yung gusto nag-attempt na mag-abroad na lang kaya ako kasi mas malaki yung sahod doon. Kaya yun, kinalimutan ko po na I'm a degree holder. So sabi ko, bahala na kahit anong trabaho. Basta kumita ako ng malaki. So pumasok po ako as a helper sa Singapore. Wala talaga akong experience paano mag-alaga ng bata, paano magluto. Hindi ko alam din yung culture ng pupuntahan ko. Pero dahil doon, dahil sa estado ng ng pamumuhay namin, yun yung nagbigay ng risky para sa akin na, sige, i-try ko lang, bahala na si Lord. At alam nyo ba, hindi ko to sinabi sa parent ko or sa family ko. Sinabi ko na lang sa kanila na mag-a-abroad ako 2 hours na lang before my flight. So wala na silang magagawa na umuwi ka dito kasi bimahe talaga ako ng Manila. Hindi din nila alam na bimahe ako ng Manila. Tama? So sabi ko na lang, trabaho ako sa abroad, ito, blah, blah, blah. So wala na silang magagawa. Hindi na nila ako mapauwi. So at least, no, akala ko, kahit meron akong naririnig na mga story na yun nga, no, baka hindi maganda yung patutunguhan, yung amo, baka salbahis, kung sa Bisaya pa. Okay, so at least okay din naman kahit papaano yung yung mga amo ko doon sa ibang bansa. So ito po yung twins na inaalagaan ko from 1 year old hanggang naging 5 year old sila. Ako po yung nag-alaga at meron pang aso no na inaalagaan ko, meron pang pamilya. So yon, so for 5 years, ito, paulit-ulit po yung ginagawa ko. At first, ang saya kasi mas malaki talaga yung sahod ko compare sa Pilipinas. Pero time goes by, tama, nagka-pandemic, walang trabaho sa Pilipinas, maliit yung rate ng palitan ng peso at saka dollar. So, that's the time, and then meron pa tayong mga kamag-anak din, kapatid na nanghihingi. So, umabot sa point na wala talagang savings kahit piso.
Kaya sabi ko, at doon ko din na-realize nung may kasama ako, 25 years na siya sa ibang bansa. Tinanong ko siya, sabi ko, ano yung, bakit hindi ka pa umuwi? You're almost, ano ka na, 75-year-old, bakit nandito ka pa sa, 75, sorry, 55-year-old, nandito ka pa sa ibang bansa, nagtatrabaho. Ano ba yung reply sa akin? Walang savings. Yung sahod ko ubos lang sa yes, nakakatulong talaga yung sahod natin for survival, tuition ng anak o ng kapatid, tama ba, bayarin sa bahay. Pero yun nga, hindi makakauwi kasi nga, paano nga naman yung buhay pagdating sa Pilipinas? So yun, dun ko na-realize ganito siguro yung mangyayari dun sa akin. Habang tumatagal, wala ding savings, ganun pa rin. Tama? Mag-iipon, uwi ng Pilipinas, magbabakasyon, ubos yung pera, balik na naman. Tama? So parang dun ko na-realize na dapat hindi ganito yung buhay na magiging buhay ko. Kaya ako humanap ng ibang paraan, nag-search talaga ako sa social media ng extra income. Kahit nasa Singapore, naghahanap ako. And then yun nga, sa Singapore, bawal talaga mag extra or part-time. Kung ano lang yung nasa card mo, working permit mo, yun lang talaga yung trabaho na pwede sa'yo. Kung mahuli ka na nagtatrabaho ka sa ibang bahay or anong part-time, huhulihin ka, i-deport ka. Sabi ko sa online na lang, at least maghahanap ako at least extra income lang 5,000 per month. That's why na-meet ko si Online Business Academy. Nakita nyo naman, no savings talaga, nakita nyo, di ba? Ito puro, di ba tayong mga OFW, kung pwede nga lang masangla, kahit hindi OFW, trabahante sa Pilipinas, kung pwede nga lang masangla yung ano natin, tawag dito, resibo. Tama, siguro mayaman na tayo, madami na tayong savings. Okay? 5 years po ako nagtrabaho sa ibang bansa, walang savings. Kasi sa pagkain, ako nagbabayad ng pagkain ko doon. Minsan nga pag sino ba nakarelate dito, minsan 'di ba, tayong mga OFW yung gutom na tayo, especially kung nagtatrabaho ka tapos nagugutom ka tapos merong CCTV. So yung ginawa ko noon, mostly ano lang, noodles yung kinakain ko doon sa ibang bansa. Noodles, bread, tapos coffee, ganun. Yun lang yung ano kung pangtubos gutom ko sa ibang bansa. Pag merong CCTV, ang ginagawa ko, tumatago ako sa may refrigerator para hindi makita. Yun yung mga experience ko sa ibang bansa na nagpabigay sa akin ng motivation na maghanap talaga ng other source of income. Baka ito na ang makatulong. So that's why na-meet ko si OBA through Sir Ali Abuhon online sa Facebook. Sabi ko dito, pwede niyong basahin. Sabi ko, "Hi, good evening. So how to be part of your team?" Yun lang talaga. At nag-attend po tayo ng Module 1.B. Kagaya po ninyo, no, learning is the beginning of learning. So nag-attend kahit from 6 AM to 12 AM po yung trabaho ko. Pero nagbigay pa rin ako ng oras na mag-attend ng training, kahit pagod na, okay lang. Basta maka-attend lang ako ng training. Sabi ko, ngayon lang to. So ito, nag-start ako ng zero, kagaya po. Baka akalain niyo po na, kaya ka siguro ma'am, nakapasok agad dito kasi OFW ka. Yun na, nakita niyo naman, di ba, wala po akong savings. At nakita niyo naman doon sa video kanina na nag-start din po ako kagaya niyo, partial payment at inutang yung pang full payment. Ganon din yung sinabi ko, no, na babayaran ko lang pag sahod ko na. Tama? So ito po, nag-start ako zero balance. Ito, zero. Okay, hanggang nang dahil sa training, in-apply ko lang talaga yung tinuro ng speaker natin. Anong meron sa training, in-apply ko lang po talaga. Kahit hindi tayo mateki, ginawan ko pa rin ng paraan. Binigyan ko ng oras para matuto at para kumita ng extra. Tingnan nyo naman gusto ko lang kumita ng extra 5K, pero umabot ng isang buwan. Kumita tayo ng 31, 49K at
Yun. Ito yung mga rank up or recognition na nire-recognize tayo na kumita ako from 120 naging 450. Hindi na po to tawag dito updated, hindi na na-update. Pero right now, 500 plus na po yung kinita natin dito. Not to brag, but to inspire everyone na kahit isa kang OFW or isa kang trabahante, busy ka, bigyan mo lang talaga ng 3 oras yung online business academy natin. Kikita ka talaga dito. And ito yung mga recognition natin, no? Hindi na natin iisahin pa. Okay? At syempre, income generating gadgets. Noon, hindi ko mabili-bili yung ganitong gadgets. Kahit nasa abroad na ako. Nag-iipon ako ng ganito, gusto kong bumili kahit second-hand lang. Hindi ko mabili-bili kasi nakukuha parati yung iniipon ko kasi may mas mahalaga or emergency na gagastusan. Sabi ko, sige, next time na lang, hindi ko pa naman siya gagamitin. Pang-ano lang din naman yan, panonood ng mga Netflix. Pero dito sa Online Business Academy, nang kumita ako, nakabili tayo ng 2 gadgets. Okay? And next naman, ito po yung tinatawag namin na another gateway, paano mo ma-withdraw po yung income mo, which is sa Bibo, different walks of life na natulungan dito sa Online Business Academy. Hindi lang ako, may mga OFW, full-time mom, retired employee, senior citizen, may mga estudyante. Okay, and next naman, ito, why I hustle hard kahit nasa ibang bansa ako na wala ng halos oras sa pahinga. Bakit ko 'to ginagawa? Kung meron din naman akong enough na sahod na kaya pa rin makasurvive. Yun nga lang, hanggang survive. At syempre, because of my because of wala na kasi akong tatay, sa nanay ko na lang. Kasi gusto kong makapag-give back talaga sa nanay ko na hindi niya na-experience yung buhay before. Sabi nga, 'di ba, as a parent, kakainin mo na lang, iluluwa mo pa kasi ibibigay mo sa mga anak mo. Kasi nga 11 kami magkakapatid. Tama ba? So ito yung kinita ko sa part-time ko, ayun, nakapag-give back ako sa birthday ng parent ko, ng nanay ko, gasto ko po 'to lahat. Okay? Simple lang naman siya, baka sabihin niyo, "Sus, kaya nga naming magpalit yun, ma'am." Wala pa akong problema diyan, 'no? Ang sa akin lang is, ang sarap sa feeling na kahit konti lang, maliit lang na bagay pero nakapag-give back ka sa parent mo. Okay? And then next naman, another one. Okay, kung nag-risk na ako, alam niyo yung pagre-risk ko dito, hindi lang basta pag-fulfillment. The biggest risk na ginawa ko dito is umuwi ng Pilipinas, mag-for good at i-full-time si Online Business Academy. That's the one biggest risk na ginawa ko. Nandiyan, 'di ba? Nandun ka na sa ibang bansa, malaki na yung sahod mo, umuwi ka pa ng Pilipinas. Yes, umuwi tayo ng Pilipinas kasi mas nakitaan ko na hindi pa man siguro ngayon, hindi pa tayo gano'n kalaki yung I mean income, pero do'n ko nakikita na habang tumatagal palaki ng palaki yung kitaan ko dito. Hindi kagaya ng nasa ibang bansa ako. Every 2 years lang or after ng kontrata mo, do'n ka pa i-increase'an ng sahod ng amo mo. Magkano lang, ₱1,000 kung sa Pilipinas. Mabubuhay ka ba ng ₱1,000? Siyempre hindi, pero dito sa Online Business Academy, no, not to brag, pero 5 to 6 digit, almost yung kinikita natin dito. Hindi lang 20,000 but more than 20,000 pa. Okay? And then next, siyempre additional natin na na gadgets na nabili, which is ito, set talaga. Ito, tawag dito, cash talaga. Almost 40,000 na set at ito yung ginagamit natin right now. So sino lang din naman ako before, isang OFW na buong gabi na nagkukuskus ng inodoro, naglalaba, naghuhugas ng plato, yun lang yung ginagawa ko. Pero right now, sino mag-aakala na nakaupo na lang tayo? Pero yes, nag-o-online pero kumikita. Tama? And then next, ito, no? Meron tayong tinatawag na Module 7 graduation. So, nakapag-attend tayo. Dito ko po first time na-meet si Sir Albert Jasman ng dahil sa Module 7. At hindi lang ako, no, yung mga natulungan din natin dito, nakapag-graduate. Kaya kung ikaw hindi mo naranasan, sabi nga ng ating endorser, hindi mo naranasan magsuot ng toga, baka dito maranasan mo din. And then first bonding po, no? From online, from online, na-meet ko talaga sila lahat.
offline. Akala ko ano lang talaga, char-char lang na baka hanggang online lang yung mga taong 'to, pero na-meet ko talaga sila personally at nakapag-bonding, nakapag-travel pa. At dito din, 'no, na-meet ko yung Vice President ng ating company, at the same time Sir Albert Jasma, Sir Jomen, yung former OFW, at si Ma'am Grace. Okay, next naman ito, bakit ko pinurso 'tong Online Business Academy at ano yung purpose, 'no? Noon sabi ko kita lang, pero nag-iba yung purpose ko dito, hindi lang basta kitaan, okay? Time freedom, financial freedom, at the same time makatulong to other people. Ito hindi ko naman sila kilala, pero natulungan natin kumita din dito sa online. Ating gathering, kaya nabisita natin yung different walks of life na natulungan natin, 'no, sa lugar nila, okay? And next, ito, okay, malapit na tayong matapos, 'no? Ano ba yung now ko before? No, ano ba yung now ko before? Trabaho. Ano ba yung later ko ng I'm not against the employment, tama, hindi din ako against sa mga trabaho natin. Pero yun nga, naranasan ko na din, kahit 5 years lang ay 7 years to be exact na nagtrabaho, isang private employee, naging OFW for 5 years. Okay, ano yung naging experience mo? Ganun lang, trabaho ngayon, trabaho bukas, di ba? Kahit day off mo, ang iniisip mo, "Ay, Lunes na naman." Instead na mag-relax ka, "Ay, Lunes na naman, trabaho na naman." So, kumbaga walang peace, walang relax na mangyayari sa sarili mo. Pero dito sa Online Business Academy, ano yung ginagawa ko ngayon? Nag-o-online. Ano yung later ko? Nag-e-enjoy, nagta-travel, pero kumikita pa rin. Tama, as long as yung pinuntahan mo, meron lang talaga internet connection, buhay na buhay po yung Online Business Academy. Meron ka lang load, buhay na buhay. Same thing din po sa Singapore. Sa Singapore nung nagtatrabaho ako, hindi talaga ako halos mag-off kasi nasasayangan ako sa isang araw na mag-off. Dagdag na yun sa income ko. Pero nang kumita ako sa Online Business Academy, okay, ito na po yung nangyari. Nai-enjoy ko na po yung yung pag-o-off ko. Okay? Ayun, so tapos na po tayo. So tip ko lang before I end this sharing, 'no. Sabi ko nga dito, you can go back and change the beginning, but you can start where you are right now and change the ending. Sabi kanina ng speaker natin, hindi kasalanan ng parent natin na mahirap tayo, tama? Pero kasalanan na natin kung in the future ganun pa rin tayo at ganun yung mapapasa natin sa magiging pamilya or yung mga anak ng anak mo, 'no? So wala na tayong magagawa kung ano yung past natin, pero starting today, starting ngayon, pwede mo pang ma-change yung takbo ng buhay natin dahil sa tulong ni Online Business Academy. Kaya nasa iyo na po yung nasa palad mo na kumbaga yung sagot or decision kung paano mo babaguhin yung takbo ng buhay mo. So that's all everyone. I hope na-inspire po kayo sa sharing ko. Kaya ibabalik na po natin sa ating speaker. Yes, yes, yan. Thank you so much po, Ma'am Regine Ensenada. Plakpakan naman po natin si Ma'am Regine. No, grabe yung nabago sa kanyang buhay, no? Imagine mo, from 5 years na walang ipon, puro trabaho lang. But right now, unti-unti nang nababago dahil sa opportunity natin. But, hindi pa siya nagtatapos kasi malapit na tayong matapos. 5 minutes na lang. Tapos na talaga tayo, guys. Tapos na talaga tayo. 5 minutes na. Give me 5 minutes. Ibibigay ko na po sa inyo yung good news. Comment ka pa rin dyan. Comment. O, ito na. Ito na ang good news na hinihintay mo. Aside kay Ma'am Regine, bago yung good news, na-excite ka pag good news na eh. Aside kay Ma'am Regine na nagkakaresulta sa Online Business Academy, ito rin yung mga taong nagkaroon ng income. Yan. Ito po, si Ma'am Glory Aracel Cotapti, isa pong former DepEd licensed professional teacher. Imagine mo, kumita in just one day ng 10,503. Ito din, OFW in Caribbean. Yan, kumita din ng 11,620 pesos. Registered civil engineer, kumita din ng 30,000 in just 1 week. Yan. Sino pa ba? Ito rin, former McDonald's crew,
kumita ng 90,000 sa loob ng 15 days. 3 weeks income, kumita din ang isang licensed architect and a mother of one ng 61,229. And ito pa guys, former registered medtech, may mga professional talaga to guys, kumita ng 54,000 in just 20 days. Yan, ito din, college undergraduate, katulad ko, si Ma'am Queenie Bill Bayong, kumita ng in just 4 weeks ng 91,000 pesos. And licensed pharmacist and a mother of one, si Ma'am Desa Jane Dangalio, kumita sa loob ng 4 weeks ng 66,970. And former OFW, kumita ng 55,115 po. Right? Yan. Ito na. I-take note mo to. I-take note mo. I-take note mo. Alright? Okay. What will you get with your 11,980? Yan. Ano ba yung makukuha mo sa 11,980 mo? Number 1, account ID. Alright? Siyempre, maka-access ka na sa ating account ID, no? Tinatawag natin Digital Tracking Center o DTC. Product package na worth of 14,000 plus. May coffee yan, may sabon, yan kung ano-ano pa pang beauty products po yan. And good news, hindi lang package, but marireceive mo din personal accident insurance na worth of 1,260,000 pesos po. Yung coverage po niya. Okay? Possible income mo dito, pag in-apply mo kaagad, 1,000 to 5,000 daily. May experience mo yan. Ito pa, another bonus. Bakit? Exclusive access sa lahat ng modules of trainings na napaka-effective. Na siya yung naging dahilan bakit kumita kami ng malaki. Alright? Exclusive mentoring with the top earners. Napaka-importante din yan. Exclusive access sa lahat ng group pages, group chats, and exclusive online training with the EC Top 1 Worldwide with our President, Sir Albert Jasma. Isa yan sa pinaka-importanteng matutunan mo. Marami kang makukuha diyang learnings na ma-apply mo sa pag-start mo sa online business academy. Ito pa, exclusive skills training from the top leaders. Tuturuan ka dito paano yung Reels, TikTok, Facebook, kung ano-ano pa dyan about online, ituturo namin yan sa'yo lahat. Right? Excited ka na ba dyan? Ito pa. Module 2, training. Quick overview lang. Technicalities, online accounts, basic skills on Facebook marketing, manual and automations. Alright? Ito pa guys, how to earn 1 million in 6 months time. Yan! Excited ka na ba? Dito mo yan matutunan sa Module 3 training. Good news! I-comment mo dyan, good news. Yan. Good news po. Yan, good news. Alright, ito na. Okay, limited slot offer in the next 3 days. Alright, ito na. Comment ka dyan, good news, good news. Marami nang gustong good news, good news. Oh, mute ka muna kung gusto mo nang mag-good news. Sino ba yun? Patulong naman, hindi naka-mute. Oh, good news, good news. Yan. Ito na guys. Gusto niyang malaman ang good news for the next 3 days. Napakaswerte nyo guys. Okay, ito na. Pag nag-full payment ka, starting today hanggang 3 days, meron kang less na 500 pesos po. Grabe, napakaswerte mo. Automatic minus na kaagad. Yung partial mo, minus na yun, plus minus ka pa ng 500 pesos. Pag nag-full payment ka sa loob ng 3 araw, grabe. Ito na. Ito, for example, ngayon, anong araw ngayon? Okay? For example, Tuesday mo ito man napanood. Oh, Tuesday, for example, Tuesday. Yan, for the next 3 days, Wednesday, Thursday, and Friday. Automatic pagka Saturday, meron ka kaagad schedule ng Module 2 training. Kung Thursday mo naman ito napanood, syempre, may Tuesday ka na Module 2 training. Ito yung mga schedule natin for Module 2. Kung kailan mo gusto, first batch ba, second batch, third batch, fourth batch, or ilang batch ka. Pero para sa akin, napakaganda pag sa first batch ka. Dami, mauuna ka pa. No? Baka una ka pang kumita sa mga
kabatch mong nanonood ng Module 1.B. Right? Pipiliin mo yung first batch. Okay na. Ay, hindi pala ito yung number ko. Saglit. Eto. You can reserve the Module 2 training this month. Name, full payment, endorser. Yung number ko po, hindi po ito yung number ko. Yung number ko, i-take note nyo na lang, 0969 46 49 840. Yan. Ano nga ulit? Ita-type ko dito ha. 0969 46 49 840. Okay. First message na natanggap natin ngayon. Sabi niya, Sir, estudyante po ako. Hanapan ko po ng pang full payment para maka-avail sa promo nyo. Grabe, estudyante oh. May nag-text talaga dito guys. Estudyante, gustong mag-avail. Grabe. Ng full payment na merong less. Right? Congratulations sa lahat ng hindi makapag-text. Ito, meron din akong Facebook account. Ito na. Ito yung Facebook account ko guys na pwede nyo akong i-message sa aking Facebook account. Ito na. Facebook account ko guys. I-message nyo ako dito kung wala kayong load. Kindly message me directly on my official account. Ito na. Official account ko po guys na merong 22 followers po and 707 following. Ito po, may nakapin po siya na video na maraming likes din. Huwag kayong magpaniwala kung walang ganitong 20 followers. Baka inedit lang nila. And walang nakapin na ganito. Right? Okay. Okay. I-message nyo, screenshot nyo ako para mabasa ko lahat ng mga chat nyo kung anong batch ka. Batch 1 ka ba or batch 2. Alright? And syempre, bago tayo matapos guys, syempre meron akong ipapakilala sa inyo yung ating founder. Grabe, kahit napaka-busy, nagbigay talaga ng oras sa atin. Okay, founder ng Atomic Gems International. Grabe talaga guys. Kumita lang naman ng almost 20 million. Grabe. No? Ito yung nagtuturo sa akin bakit ako kumita ng malaki. Kaya makinig ka dito. Meron siyang mensahe para sa ating lahat. Just watch this video. Ayan. Saglit lang. Ha? Saglit lang. May message yung founder natin. Ito na. Okay. Ito yung founder natin. Makikilala nyo to personally. Magbibigay ito ng oras sa inyo, lalo sa mga first timer natin. Okay? So, please help me welcome again our founder of Atomic Gems International. Ito na. Nag-record na lang siya kasi may lakad siya ngayon. But, grabe. Yan. Ayun, hello everyone. So, nag-record ako few hours before nag-start itong Module 1B training natin. It's because baka wala na akong signal mamaya and ayoko namang madaliin yung pag-attend nyo ng Module 1B. Ayan, okay? So, by the way, congratulations sa ating mga first-timers dito. Type number 1, if andyan ka, no? Kasama ka namin ngayon. Si Ma'am Giselle Aras, si Ma'am Genevieve Villaran, Ma'am Charlotte Abines, and Sir Cesar, Juanilio, and yung mga iba pa nating kasama na humabol ngayon, no? Congratulations kasi andito ka. Ayan, so by the way, this is me, Ma'am Grace Joy Sibug. I'm a former QA specialist sa isang media and advertising company. And before po ako nag-start dito, pinagdasal ko lang din po na Lord, bigyan mo ako ng opportunity na makakapagpabago ng buhay ko at ng family ko. So, ayaw ko naman na umasa kami sa ibang tao. Ayaw ko din na kasi lumaki kami na wala yung wala yung father namin sa side namin or sa kasama namin. So, sabi ko hindi ko talaga pwede asa yung family ko sa ibang tao. And as breadwinner and syempre eldest ng family, and if ikaw, ganun ka din, no? Ikaw talaga yung katuwang ng parents mo sa pagtataguyod ng family nyo. So, sabi ko na why not humanap ako ng another source of income na pwede kong pagkakitaan after work, pwede kong gawin after pag bakasyon, pag weekends, ayan, kasi wala naman kaming ginagawa, no? I-convert ko na lang yung time na yun para something na may pagkakitaan ako. And true enough, naka-inquire ako sa endorser ko.
schoolmate ko po siya since high school. So sabi ko, ano yung ginagawa mo online? Turuan mo naman ako. Ayan. So the moment din na nag-start ako, well-guided talaga ako, no? Lahat from step 1 to sobrang daming steps. Tinuro po sa akin lahat yon. So kayo din, the moment din na start din kayo dito, igagay din kayo ng mga endorser and coaches nyo. Mention ko na lang dito, no, yung mga coaches na gagabay po sa inyo, si Sir Ali Abuhon, si Ma'am Agatha Christie, si Sir Bonjour Domingo, si Ma'am Dasa Jane Dangalio, si Ma'am Estelle Garcia, si Ma'am Jana Zil Dangalio, Jana Zil Rosalejos, Jarvie Olar, Ma'am Gian Lape, Ma'am Jaylene Dizon, Ma'am Mary Daniela Borja, and Ma'am Queenie Vial Bayong. Ayan, so the moment po na nag-start ako, ayun, guided ako. And then same din sa inyo, no? Ready na lahat ng modules of training, ready na lahat ng tasks na ipapagawa namin sa'yo. Naswak sa time kung ilang oras mong pwedeng gawin yung OBA, di ba? Ayan, so huwag kayong mag-alala kasi yung company natin 20 years na. No, magsa-celebrate tayo ng April 20 ng 20th anniversary sa Smart Araneta Coliseum, and then yung team naman natin Online Business Academy 12 years na. So matagal na talaga siya, ngayon mo lang siguro talaga narinig or ngayon mo lang nakita. Ayan, no? And if nakikita mo yung opportunity na to na pwedeng maging bridge, no, na pwede makatulong talaga sa'yo. So ikaw na mag-decide, no? Lalong-lalo na sa panahon ngayon, crisis pa naman. Nung mga pandemic time kasi ako nag-start dito. So, nag-take risk talaga ako na last money ko na i-push ko na talaga dito. So, hindi naman ako nagsisi. And ngayon, humaharap na naman tayo sa another crisis. So, yun. Ang hirap na din lumabas kasi minsan walang biyahe, mahal na yung pamasahe. Ayan, so, I think this is the best time talaga na may mga pagkakitaan online, no? And then if ikaw student ka, sobrang blessed mo kasi sobrang aga mo na kita yung opportunity na to, no? Maraming students dito kumikita ng para hindi na sila manghingi ng baon, hindi na sila nanghingi ng pang-tuition, no? And the moment na gumagraduate na sila, nagkakasasakyan na din sila. Ayan, and then aside pa dun, if ikaw employed ka, hanggang kailan ka magtatrabaho, no? For sure, na-feel mo na din yung experience na halos sakto lang din talaga yung sahod mo, halos wala na din tira, no? Nanghihiram pa, ayan. So, pwede mong gawing part-time to. Sobrang dami nating part-timers. Same din sa akin nung nag-start ako, nung nakita ko na mas malaki na yung kinikita ko dito compared sa sinasahod ko, ayun, nag-full-time na po ako dito. No? So, kahit saan, pwede talaga siya dalhin. Ayan. No, may vacant time ka lang. Kino-convert ko pa nga dati, pati yung break time ko na 15 minutes. Ayan, nasasingit ko talaga siya kasi nga, gadget lang yung need ng para gawin mo siya, no? And then aside pa doon, if ikaw OFW ka, ayan, so hanggang kailan ka dyan? Lalo-lalo na if ikaw talagang inaasahan, huwag kang mag-expect na yung family mo dito sa Philippines yung gagawa ng paraan para makapag-for good ka dito. So, ikaw na yung gumawa mismo ng paraan para makauwi ka. Masarap mag-travel sa ibang bansa para magbakasyon, hindi para magtrabaho. Ayan, no? Mag-decide ka. And excited din kami para mag-start ka dito. And gumawa ka ng desisyon mo na balang araw pasasalamatan mo yung sarili mo, bakit mo ginawa. Ayan, okay? So, see you sa ating modules of training. Yon, thank you so much po, Ma'am Grace Joy Sibog. Grabe. So again guys, thank you so much sa lahat ng magka-qualify. See you po sa Module 2 training natin. And alam kong excited ka na rin. May nagchat-chat na nga sa akin, Sir, mag-full payment na ako ngayon. Kindly send me a message or kung hindi, direct ka na lang sa endorser mo. Kausapin mo siya, i-chat mo siya, Ma'am, Sir, mag-full payment ako or magdagdag ako ng partial payment today. Again, maraming salamat po sa inyong lahat at ibabalik ko na po yung ating floor sa ating host for today. Mami Marlene, back to you. Thank you so much, Coach Ali. Thank you so much, Coach Regine at kay Ma'am Grace po. So, picture po muna tayo before tayo mag-end.
Picture taking muna tayo guys kasi i-keep mo talaga Yes. ang picture na to. I-keep mo talaga ang picture na to. Bakit? Eto guys. Okay. I-kuan mo talaga guys. I-keep mo talaga ang picture na to. Bakit? Napaka-importante po nito kasi baka next time ikaw na din yung mag-share. Alright? Hindi natin alam. Ikaw na din yung mag-share sa susunod na buwan kasi kumikita ka na dito ng malaki. Alright? So, sige. Next tayo. Tayo muna ng tatlo. Speaker, host, and sharer. Ayan. So, picture tayo. Saglit lang. Smile muna tayong tatlo. Alright? In 1, 2, 3. Smile. Okay. Lahat naman, first page naman tayo. First page. Yan, smile ka dyan. Open cam ka kasi isa to sa mga dapat mong abangan talaga. Kasi ikaw na yung mag-share next time eh. Smile tayo in 1, 2, 3. Smile. Okay, isa pa, 1. Kasi tapos ka na sa module 1.b. Kausapin mo kagad yung endorser mo ha. 1, 1, 1. 1, 2, 3, smile. Again, thank you so much everyone. Mami Marlene, back to you. Coach, thank you so much everyone and congratulations everyone. Mag-prayer pa ba tayo, Coach? Mag-closing prayer kasi nag-umpisa tayo ng prayer, tatapusin din po natin ng closing prayer. Derek, please, para sa mga Catholic.